Lolo, Lola, bakit nga ba may mga gabing bumabangon kayo ng 3, 4, minsan 5 beses para umihi? Bakit tila kahit buong gabi kayong nakahiga, pagising ay parang hindi pa rin nakapagpahinga? At bakit may mga araw na kahit wala namang mabigat na ginawa, ubos na ubos ang lakas ninyo? Mga mahal kong kababayan, kung naramdaman niyo na ang mga ito, hindi po kayo nag-iisa. Libu-libong Pilipino, edad 40 pataas ang tahimik na naghihirap dahil sa humihinang bato, mataas na creatinine at paulit-ulit na paghihi sa gabi. Isang kondisyong hindi maingay, pero sinisira ang tulog, gana, at sigla natin araw-araw. Alam ko ang pakiramdam. Yung pagising na mabigat ang ulo, malamig ang paa, maputla ang balat, at parang wala ng lakas na natira. At minsan, kahit gusto mong bumawi ng tulog, gigising ka na naman dahil sa pantog na hindi mapakali. Sa video, malalaman nyo ang pinakaimportanteng paraan para gumaan ang pakiramdam, humupa ang tiwalas, at maging mas mahimbing ang tulog. Kung mahal nyo ang kalusugan ninyo at ng pamilya ninyo, isubscribe po ninyo ang Buhay Malusog Senior PH. At lolo, lola, huwag kayong aalis. Ang maliliit na sagot na kayang magbago ng buhay nyo, nasa mga susunod na minuto lamang. Mga mahal kong lolo at lola, bago tayo magpatuloy, hayaan nyo po muna akong ipaliwanag ng simple at malinaw. Ano ba talaga ang creatinine at bakit kapag humihina ang bato ay hindi tayo makatulog dahil sa pag-ihi sa gabi? Sa loob ng ating katawan, ang mga kalamnan ay palaging gumagawa ng isang basurang sangkap na tinatawag na creatinine. Normal po ito. At trabaho ng bato na salain ang dugo at ilabas ang creatinine sa pamamagitan ng ihi. Pero kapag mahina na ang bato, hindi nito kayang ilabas ang lahat ng dumi. Unti-unti itong naiipon sa dugo. At kapag lumampas sa normal ang creatinine, ibig sabihin nahihirapan na ang bato sa trabaho nito. Kapag hindi nalalabas ang mga lason, nagsisimula tayong makaramdam ng matinding pagod kahit konting galaw lang, panlalambot ng tuhod at pananakit ng likod, kawalan ng gana kumain, pamumutla, at ang pinakaistorbo, madalas na pag-ihi sa gabi. Bakit nga ba tumataas ang pag-ihi? Dahil kapag mahina ang bato, hindi nito kayang balansehin ang tubig at asin sa katawan. Kaya sa gabi, biglang nagiging aktibo ang pantog at kahit kaunting ihi lang, gigising kayo ng maraming beses. At tandaan niyo po, bawat beses na nagigising kayo, humihina lalo ang katawan. Kaya pag umaga, parang pagod na pagod kahit buong gabi namang nakahiga. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo ang mga gulay na kayang tumulong magpagaan ng trabaho ng bato at unti-unting makabawas sa creatinine. Saka na gulay na sumusuporta sa kalusugan ng bato. 1. Labanos, radish. Mga mahal kong lolo at lola, ang unang gulay na gusto kong ibahagi ay ang labanos. Simpleng gulay, mura, madaling lutuin, pero napakalaki ng naitutulong sa mga may mahinang bato. Ang labanos ay kilala bilang natural na diuretic, ibig sabihin tumutulong itong mailabas ang sobrang tubig at dumi sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag nabawasan ang naipong tubig, gumagaan ang pakiramdam, humuhupa ang kabag, at nababawasan ang pressure na nararamdaman ng bato bawat araw. Mayaman din ito sa vitamin C at antioxidants na tumutulong protektahan ang mga selula ng bato laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress at pagtanda. Para sa may mataas na creatinine, hindi direktang nagpapababa ang labanos, ngunit ginagaan nito ang trabaho ng bato sa pag-alis ng dumi sa katawan. Pwede itong gawing juice, ilaga, ihalo sa sinigang o sa mga nilaga. Paalala lamang, malamig ang labanos, kaya huwag susobra lalo na kung madaling ginawin ang tiyan
o mababa ang presyon. Kapag tama at regular ang paggamit, malaki ang tulong nito sa paghihi, pagtulog, at pangkalahatang ginhawa. 2. Kamote, sweet potato. Ang kamote ay isa sa pinakaabot kaya at pinakamakabuluhang pagkain para sa kalusugan ng bato. Maraming kumakain ng kamote araw-araw, pero hindi alam na gintong gulay ito para sa may diabetes, mataas na kolesterol, o nanganganib humina ang bato. Mayaman ang kamote sa soluble fiber, isang uri ng hibla na tumutulong i-stabilize ang blood sugar pagkatapos kumain. Kapag stable ang blood sugar, hindi napapagod ang bato at hindi ito mabilis nasisira. Nakabababa rin ito ng bad cholesterol kaya nakatutulong maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng dugo, lalo na yung nagbibigay ng dugo sa bato. Kapag malinis ang daluyan, mas mahusay ang nutrisyon at oxygen na natatanggap ng bato. May taglay din itong vitamin A at C na pananakababawas ng panganib ng UTI, isang pangkaraniwang dahilan ng pag-ihi sa gabi. Paalala, hindi gamot ang kamote, ngunit pinatatatag nito ang katawan, dahilan para humupa ang mga sintomas. Pinakamainam itong kainin ng nilaga o steamed. Para sa mga may diabetes, maliit na bahagi lamang at iwasan kainin sa gabi. 3. Ugat ng lotus, lotus root. Ang ugat ng lotus ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. May pampalamig, masustansya, at napakahusay para sa mga may mahinang panunaw, mainit ang katawan, o madalas magising dahil sa pag-ihi sa gabi. Mayaman ito sa fiber at mahahalagang mineral gaya ng potassium, magnesium, copper, at iron. Ang mga ito ay tumutulong pagandahin ang daloy ng dugo. Kapag mahusay ang sirkulasyon, mas maraming oxygen at nutrition ang dumarating sa bato, kaya mas magaan ang trabaho nito. Nakakatulong din ang lotus root sa pagpuno ng dugo. Kapag maputla, mabilis mapagod o mahilo, madalas senyalis ito ng bahagyang anemia. Kapag mahina ang dugo, mahina rin ang bato. Kaya mahalaga ang lotus root sa pagpapatatag ng lakas. Dahil may katangian itong pampalamig, malaki ang tulong nito sa mga nakararanas ng nokturya dahil sa init ng katawan. Pwede itong gawing sabaw, salad o dessert. Paalala lang, medyo mataas ang starch nito kaya mag-ingat ang mga may diabetes. 4. Carrot, karot. Ang karot ay isa sa pinakamura ngunit pinakamakapangyarihang gulay para sa kalusugan ng bato. Mataas ito sa beta-carotene, isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa free radicals. Isang pangunahing dahilan ng paghina ng bato habang tumatanda. Tinutulungan din ng karot ang atay at naapdo, dalawang organong katuwang ng bato sa pag-detox. Kapag malakas ang atay, mas kaunti ang lasong kailangang salain ng bato, kaya mas magaang ang trabaho nito. Pinapalakas ng karot ang immune system, kaya nakababawas ng tsansa ng UTI, na madalas dahilan ng hapdi o pag-ihi sa gabi. Madaling kainin ng karot. Pwedeng hilaw, nilaga, steamed, gawing juice o ihalo sa mga ulam. Ngunit para sa may diabetes, iwasan ang sobrang carrot juice. Mas mabuti kung ihalo sa pipino o celery para mas balanse ang tamis. 5. Ube, purple yam. Ang ube ay hindi lamang masarap, ito ay may mahalagang papel sa tradisyonal na kaalaman sa kalusugan. Tinutulungan itong palakasin ang tiyan at bato, ang dalawang ugat ng lakas ng katawan. Para sa mga matatanda na madaling mapagod, walang gana, o madalas magising sa gabi, napakagandang pampatatag ang ube. Mayroon itong mucin na nagpoprotekta sa lining ng tiyan at mayaman sa vitamin B6, manganese, potassium at antioxidants. Ang pinakamahalaga, ang ube ay nagpapalakas ng dugo at hii, ang enerhiya na nagpapatakbo sa katawan. Kapag mahina ang dugo, madaling manghina ang tuhod, nanlalata ang katawan,
at unti-unting humihina ang bato. Kaya maraming matatanda ang nagsasabing mas mahimbing ang tulog at mas magaan ang pakiramdam kapag kumakain ng ube ng tama. Paalala, may tamis ito, kaya ang mga may diabetes ay dapat kumain ng katamtaman lamang. Tans, luya, ginger. Ang huling gulay o mas tamang tawagin ay pampalasa ay ang sariwang luya. Maliit man ang itsura nito, malaki ang naitutulong sa may lamig sa katawan. Mabagal na sirkulasyon o madalas magising sa gabi upang umihi. Ang luya ay may natural na init na nagpapainit sa tiyan, likod at paa. Kapag umiinit ang katawan, gumaganda ang daloy ng dugo at nagiging mas stable ang paggana ng bato at pantog. Dahil dito, nababawasan ang paghihi sa gabi, lalo na kung sanhi ay lamig. Mayroon din itong banayad na diuretic effect, kaya nakatutulong maglabas ng sobrang tubig at bawasan ang pamamaga. At dahil tumutulong itong ayusin ang panunaw, nababawasan din ang kabag, pagsusuka, at bigat ng tiyan, mga madalas maranasan ng matatanda. Pinakamainam itong inumin bilang mainit na salabat bago matulog o ihalo sa sinigang, adobo, lugaw, at sabaw. Pwede ring magbabad ng paa sa maligamgam na tubig na may luya upang uminit ang katawan at mabawasan ang tiwalas. 3 mahalagang babala. Mga mahal kong lolo at lola, bago ninyo ilapat ang kahit alin sa mga gulay na nabanggit natin, may 3 napakahalagang paalala na kailangan ninyong tandaan upang maiwasan ang panganib at maprotektahan ang inyong bato. Una, ang usapin ng potassium. Karamihan sa gulay ay may potassium at mabuti ito kung malakas pa ang bato. Pero kapag kayo ay may chronic kidney disease, stage 3 pataas, humihina na ang kakayahan ng bato na ilabas ang sobrang potassium. Kapag naipon sa dugo, maaari itong magdulot ng panghihina, pamumulikat, at sa malalang kaso, paghinto ng tibok ng puso. Kaya mahalaga, bago dagdagan ang gulay, dapat kumonsulta sa nephrologist para malaman kung alin ang ligtas sa inyong kondisyon. Ikalawa, iwasan ang maalat at madalas kumain ng pulang karne. Ang asin ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig, pagtaas ng presyon, at pagbigat ng trabaho ng bato, nagre-resulta sa pamamaga at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Samantala, ang sobrang pulang karne ay nagdaragdag ng nitrogenous waste, dahilan kung bakit mabilis tumaas ang creatinine. Ikatlo, tandaan na ang gulay ay suporta lamang. Hindi nito mapapalitan ang gamot, dialysis plan o payo ng doktor. Kung may tiwalas, pamamaga, mataas na creatinine o alta presyon, kailangan pa rin ang tamang gamutan. Mga lolo at lola, kapag sinunod ninyo ang 3 paalalang ito, mas ligtas at mas epektibo ninyong mapapangalagaan ang inyong bato. Mga mahal kong lolo at lola, tandaan po natin, ang malusog na bato ay nagsisimula sa maliliit na gawi araw-araw. Uminom ng sapat na tubig, maglakad-lakad, matulog ng tama, at iwasan ang stress. Huwag kalimutang magpa-check ng creatinine, urea, potassium, at blood pressure ng regular para maagapan ang anumang problema. Kapag malakas ang bato, masarap ang kain, mahimbing ang tulog, at magaan ang pakiramdam. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy ko ang sharing ito, mag-comment lang ng 1 at huwag kalimutang like, share, subscribe para mas marami pa po ang matulungan.